Immigration right now in Manila in Terminal 3. Wow. This is nuts. Magandang hapon mga kabisdak. Meron na naman tayong nakitang video na viral na po ito sa social media. Paniguradong pahiya ho dito ang bagoong Pilipinas. Lalo na ho si Ma'am She at si Da Junior na ipinagmamalaki ho nila yung paglulunsad nila umano ng bagoong Pilipinas. O hito, hindi na po talaga tayo ang nakapuna sa kung anong klaseng kabulukan meron ang Marcos administration. Kundi, ang nakakahiya ho dito ay mismong mga taga-ibang bansa na ho ang nakakita kung gaano kawalang kwenta ang ating pamahalaan ngayon. Mga turista na po ito mga kabisdak. Panoorin po natin ang video ngayon na pakalat-kalat sa social media. Nakuha po mismo ng isang dismayadong turista. Panoorin po natin mga kabisdak. Immigration right now in Manila in Terminal 3. Wow. This is nuts. The line, I mean, the airlines just keep coming in and people just keep getting in line. And I mean, there's 10 layers of lines here. It's just crazy. It's nuts. Look at this. There's a good 3,000 people in that line over there. At least 3,000 people in that line over there. At least. Then another 1,000 here. And another 1,000 behind us. O ayan mga kabisdak, mismong mga turista na ho ang nakadiskubre ng kapalpakan sa NAIA under Marcos administration. Hindi na po mga Pilipino ha, at hindi na po mga political vlogger. O hito tayo ngayon. Nasaan ba ang ipinagmamalaki ninyong bagoong Pilipinas? Ito ba ang gusto ng maraming Pilipino? Ito ba yung brand, tatak ng bagoong Pilipinas? Pahiya ho kayo dito, mga tropang tambaluslus, mga tropang insaymada, mga BBM supporters na bilib sa bagoong Pilipinas. Akala ko ba napakaganda ng pamamahala ng Marcos admin ayon sa mga insaymada balagers? Lalo na po yung mga mainstream media. Nako, gustong-gusto ho talaga nila i-inject sa lahat ng maraming Pilipino na hito daw magandang bagoong Pilipinas. Mabaho po yan, pero masarap yung bagoong. Ngayon, nakakahiya ho ito sa buong mundo na mismong mga turista ang nakapuna sa kung anong klaseng kabulukan meron tayo ngayon sa ating bansa under Marcos administration. Baka ho, magiging proud pa rin kayo dito? Ay naku, naluko na ho talaga. Hindi magandang imahe ho ito para sa mga turista. Paano po tayo makahikayat ng maraming mga foreigner na pumunta po kayo dito sa Pilipinas? Maganda po ang Pilipinas, pasyalan. Maganda naman ho talaga ang Pilipinas pasyalan. Napakagandang mga tourist spot, mga tourist destination. Ang problema nga ho, bago makarating sa Siargao, sa Palawan, sa Boracay, aba ho, sa airport pa lang, bulilyaso na ho. Dismayado na ang mga turista. Bakit nagkaganito ngayon? Wala naman ganyan. Under Duterte administration, isa lang ang patunay. Bulok
ang sistema ng Marcos administration na mismong mga banyaga na ho ang nakapuna. Kung parte-parte, aba, ang galing ho nila tugstugan, yugyugan. Pero, serbisyong maayos para sa sambayan ng Pilipino, talagang mahina sila dyan. Malakas lang sila sa party-party, kasiyahan. O ito, isang malaking kahihiyan na naman ito sa Republika ng Pilipinas na iyong NAIA ay hindi maayos ang sistema. Na yung mga foreigner nagre-reklamo na. Nasa na ba yung ipinagmamalaki ninyong magaling si BBM? Magaling na presidente. Meron ba? Abaho, huwag na po tayo dito maglukuhan. Wala pong galing yan. Malayong malayo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isang napakalaking sampal po ito sa bawat Pilipino. Lalo na ho siguro yung mga balikbayan na dadaan sa immigration, pauwi, pabalik. Paniguradong hindi na po muling magbakasyon yan sa ating bansa. Dahil baluktot, walang kwenta ang sistema sa NAIA. O baka naman, sinasadya lang ho nila na ganyan, bulok na sistema, walang kwentang patakaran, walang kwentang pamamahala, para magkaroon sila ng rason na ibinta ang NAIA. Ibinta sa mga oligarkiya para magkapira na naman ho sila. Igawing privatize ikala. Paano na ho yan? Pag i-privatize na po yung NAIA, ano ang mangyayari sa mga pobreng mga Pilipino? Kaya pa kaya nilang sasakay ng eroplano pauwi ng probinsya? Kung magiging pribado na ho itong NAIA, dahil paniguradong magmahal po ang pamasahe. Kung ito man lang ang dahilan nila para ma-private itong NAIA, abaho, huwag na po tayong maglukuhan. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman privatize ang NAIA, maayos naman ang pamamalakad. Nawala naman ho yung tanimbala. Nawala naman po yung mga luko dyan sa immigration. Masaya naman ang mga foreigner, mga turista na namamasyal sa ating bansa. Wala namang abiriya. Pero ngayon, heto, ang bagong Pilipinas, tablado at pinahiya po mismo ng mga turistang dismayado dyan sa NAIA.